kanyang lakas ng loob at inspirasyon mula sa mga mahal sa buhay. Nakipagsapalaran sa Maynila si Ricky sa piling ng kanyang kapatid. Ang kanyang kuya Joso ay 7 taon nang naghahanap buhay sa pagkakalkal ng basura rito. Para makatulong, natuto na rin si Ricky sa pagsuong sa delikadong hanap buhay na ito. Matagal na siyang gustong umakyat sa taas. Yun ang inaano ko sa kanya. Hindi ko na pinapakyat yun. Ngayon, yun nga, nagpupumilit nga. Dahil lahat ng ano ngayon, lahat ng amoy na mabaho nandoon sa itaas ng basurahan. Yung mga kemikal o ano mga kemikal. Inalok si Ricky ng kuya Joso niya na ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Handa ng lahat. Kaso pinag-isip-isip ko kasi yung isa ko pong kapatid, si Kuya Joso, yun ang nagulot sa akin na makapag-aaral ako. Yung bali, kuhan silang dalawa. Kumbaga sa kuhan, gusto ng isa, pagkatrabaho, gusto ng isa rin, pag-aaral ako. Sa tuition naman ho, ang discourage yung mga plastic na biniipon ko, yun nga, dahil sa mayroon naman ho akong pang-araw-araw, pag-araw, kumikita 150. Nagpag-desisyon talaga ako na kung magtatrabaho man ako, wala mangyari, kontraktual lang. Tapos, kung mag-aaral ako, kasi talagang, ang priority ko talaga kung makatapos na po ako. Nagawang pagsabayan ni Ricky ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Medyo matuma na konti kasi tanghali na po kasi ako nakapag-umpisa. Pero medyo okay na rin to kasi kung masahe ko sa school, kumaya magpasok ako. Pagkatapos ng trabaho, agad nang maghahanda si Ricky para sa klase niya sa hapon. Tapos yun ang sinasabi ni Kuya na huwag ko sabayan yung mga kaklase ko na hindi ko sabayan yung mga forma nila. Okay lang sa akin kasi hindi naman sa forma yun na magawa ng forma kung pag-graduate ka nga pero walang laman ng utak ko. Bali, okay lang sa akin yun. Kahit ganitong forma ko, dalawang pantalon at saka 2 at 3 yung mga t-shirt ko. Okay lang sa akin yun, at least kung makagraduate man ako, may laman din ang utak ko. Subalit, mas lalong naramdaman ni Ricky na isa lamang siyang estranghero sa bagong lugar na kanyang ginagalawan. Hoy, Bisaya! Bakit? Ha? Araw-araw niyo nilalait dito? Kahit porket mas matanda ako sa inyo? Ganit ang turing niyo sa akin? Ganito, minamaliit niyo ako? Tawanan ko rin kayo balang araw. Pag natupad ko yung pangarap ko. Kahit galing akong probinsya, hindi ako magpapaapak sa kagaya niyo. Halimbawa, may quiz kami sa kuhan, mga martial techniques po. Tawagin lang akong tatay. Binaliwala ko yan. Kasi sanay na po ko sa kanya. Kasi ako lang talaga ang pinakakuhan doon. Dito niya nakita ang totoong kulay ng Maynila. Malayong malayo sa malaparaisong lugar na pinapangarap niya noon. Magandang hapon po, sir. Ano po sa atin? Murang-mura lang po dito. Wala po. Kasi ako pera. Pagkain. Naku, iho. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Ala, doon ka muna at maraming kakain dyan, may pambayad pa. Pwede po ganito na lang. Bigyan ko po yung ID ngayon. Tapos, nung nagkapera na lang po, babalikan ko na lang po yung ID ko sa para magbayaran. Sige na po. O sige. Hala, mamili ka na. Ayan. Pumili ka na dyan. Ito, kambe. Pero, alam mo, ang Maynila pala, isang, yung trials po. Kailangan po ng diskarte para mabuhay dito. Hindi katulad ng probinsya. Kasi sa probinsya maraming bawa, mga kamote, mga gulay-gulay. Dito lahat binibili. Kailangan talaga ng diskarte. So last meeting, we discussed the issue of Pero sa
kabila ng lahat, pilit pinagpapatuloy ni Ricky na makatapos sa pag-aaral niya ng kursong criminology. May ibang tao pa kasi na umaasa rin sa kanya. Kasi talagang, ang priority ko talaga kung makatapos na po ako, mapag-aaral ko yung mga kapatid ko, sa yung tatlo ko pong kapatid, kasi ako lang po talaga yung nakapag-college sa aming magkapatid. Ang sa akin naman ho, makapagtapos siya ho ng pag-aaral para sa aming para isang malaking kasayahan o kaligayahan sa aking pamilya yun. Lalo pag buhay po yung mga magulang namin, ibig sabihin malaking karangalan, yun lang ho sa akin. Anumang hirap at bigat ng responsibilidad na pinapasan, lahat ay titiisin ngayon ni Ricky. Umaasa siya na balang araw, mas maliwanag na bukas ang sasalubong sa daang kanyang tinatahak patungo sa kanyang pangarap. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Okay, Ricky, can you stand up and read the next slide? bakit biglang natameme na si Ricky sa klase?